Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Katatapos lang po ng laro ng Gilas Pilipinas at ng Chinese Taipei. At sa kasawiang palad, no? Hindi tayo nanalo, ano? 91-84 ang final score. Ngayon pa man, pasok na tayo sa FIBA Asia Cup. Nagaganapin dyan sa Saudi Arabia sa August, no? All right. So ko lang magbigay ng ng mga opinion ko, no? At ng insights tungkol dito sa laro kagabi, ano? At kung bakit tayo medyo hindi pinalad na manalo over dito sa Chinese Taipei na ina-expect ng karamihan na tatalunin natin. Okay? Bakit naman kaya tayo hindi pinalad kagabi? All right. Napakalaki ng kawalan nung gitna. Ano ibig kong sabihin? Napakalaking kawalan noong wala tayong Kai Sotto sa gitna. Okay? Malaking bagay pa rin yung merong malaking tao sa gitna. Tsaka agile, yung mabilis, no? Yung maliksi, no? Junmar Fajardo is okay, kaya lang medyo mabagal siya, no? Mabigat ng konti. Hindi katulad ni Kai Sotto. Pwede siyang mabilis siya mag-drive, pwede siyang pumasok sa loob. At saka may dribbling skills. Kaya pagpasok niya sa loob, hindi siya basta-basta maaagawan. Makakapasok siya sa loob at makakascore, no? And also yung contribution niya sa rebounding, ano? Alright, so malaking bagay yung nawalan tayo ng Kai Sotto, no? So we're hoping for the best for Kai Sotto na makabalik agad sana siya. Sana makarecover agad siya, no? Umabot siya ng August. Pwede na siyang maglaro for the FIBA Asia Cup, ano? Let's just hope for the best, ano? For Kai Sotto. Ang katunayan niyan, ikinan niyo yung some statistics, mag-share lang ako. Points in the paint. Nangunguna tayo rito sa points in the paint, no? Kaya na naunahan tayo ng Chinese Taipei kagabi, 28-16. Okay, hindi natin masyado na domina yung loob. Alright? Okay. Now, on the defensive side sa Gilas, hindi natin masyado na depensahan yung outside shooting ng Chinese Taipei. Hindi natin masyado na paghandaan, mga kababayan. Doon tayo nilamon ng Chinese Taipei sa outside shooting. Yung mga inaakala mong hindi napapasok, pumapasok, no? Yung tira sa labas. Okay? Alright. We were surprised. Okay? We were surprised by the revised offense of offensive play of Chinese Taipei. No? Okay? And isa dyan sa mga surprise na yan ay yung mga new players na inilagay, idinagdag. Okay? Katulad nitong si Gadiaga, no? At saka si Luchun yata. Hindi ko masyadong alam kung ito'y bago o hindi. Si Gilbeck ba? No? Bago rin yun, sentro. Sayang kung may Kai Sotto tayo, meron tayong kahit konting panabla, no? Kaya lang wala si Kai Sotto, no? Di naman anong Gilbeck yung loob, Alright. Now, itong si Gadiaga, medyo, yung may cornrows dito, no? Kala ko nga si CJ Perez, kaya lang, buti na lang, iba ang uniforme nila, pagkakamalan ko, no? Okay. Si Gadiaga at si Luchum, combined for a, more or less, ang range ng kanilang 3-point percentage, 30 to 40%, ang taas, no? So, talagang nilamon tayo na itong dalawang ito. Kabago-bago mga players. Now, sigurado ako si Gadiaga bago dito. Si Luchon, hindi ko alam kung bago to, no? Or dati na ito. But nonetheless, hindi natin na-depensahan ng maganda. Nagulat tayo dito sa dalawang players na to. Hindi natin naasahan na magpe-perform sila ng maganda beyond the arc, Okay. And then yung sinasabi ko na nga sa inyo, siguro, may konting pagod na rin dito. Okay? Fatigue took its toll on their body siguro kahit papano, although they had a good performance, nakahabol ng konti, kaya lang siguro naging factor na rin to more or less,
Okay. Tapos, yung performance naman ni JB, ni Justin Brownlee, 39 points. Maganda, ayos. Ginawa niyan lahat para sa Pilipinas. And we salute him for job well done. Okay? At maganda yung mga clutch shots niya. Lalo na yung mga 3-point shots niya. Okay? Na wala rin nagawa yung depensa. Well, individually, individual defense against Justin Brownlee, walang nagawa dahil umi-score pa rin siya ng napakalaki. No? So kahit outside, mapa-inside, walang nagawa yung depensa, individual defense ni Justin Brownlee. No? Okay, so maganda yan, ano? Kaya lang, pagka walang suporta sa local, tulad ni Calvin Oftana, hindi siya masyadong umiscore, ano? Hindi natin masyado siya nakita at narinig ang pangalan, ano? He was plagued with fouls, ano? 2 straight fouls at iniupo agad siya. Yun ang naging hadlang para medyo hindi uminit yung laro ni Calvin Oftana. Maganda sana kung maganda ang shooting nila sa labas, ano? May laban tayo, no? Okay. Now, isa pang factor dyan bakit siguro tayo natalo is the defense of Chinese Taipei. Okay? Chinese Taipei defended Gilas very well. Okay? Alright? Ang katunayan yan, ito ha. Maraming fouls. Marami silang na-give up na fouls versus sa Gilas. Okay. Baka sabihin nyo, ang daming fouls. O, hindi maganda. Well, pagka marami kang fouls, okay, and then you are always, no, putting your team into penalty. Kasi may penalty, ano? At yung kalaban mo, tumitira ng free throws, no? Dalawang bagay yan. Kung halimbawa na i-convert ng kalaban mo yung free throws, no, after mo mailagay yung team mo sa penalty o nakaka-convert ng puntos yung kalaban ninyo sa free throws, very bad. Pero kung halimbawa yung kalaban ninyo, marami nga kayong foul, personal fouls, pero hindi naman nakaka-convert, mintis madalas yung free throws ng kalaban ninyo, medyo may edge kayo dyan. Okay lang na medyo mag-foul kayo ng marami, at least na dedepensahan nyo ng matindi yung kalaban ninyo. Total, nagmimintis din naman kayo sa free throw. Okay? Magpa-foul na lang kami, no? Didikitan na lang namin kayo ng didikitan. Okay lang na mag-foul kasi hindi naman kayo pinapalad sa free throw line, ano? Yan, mintis kayo ng mintis. So, malakas ang loob nilang mag-give up ng maraming foul, ano? So, dalawang bagay po yan, mga kababayan. Kung nakaka-convert yung kalaban mo, malas ka. So, parang nagga-gamble sila dyan, ano? So, nanalo sila sa gamble nila kagabi na mag-foul ng marami, ano? So, we were defended well. Isa pang evident dyan ng depensa ng Chinese Taipei is yung wala tayong masyadong fast break opportunity. Ang fast break points, tignan nyo, 9-6 lamang ang Chinese Taipei. 6 points lang ang fast break points natin. Nangunguna rin tayo rito sa takbuhan. Okay? Tapos, yung steals nila, kalahati, 10 sa kanila, 5 lang ang sa atin. Okay? So, they were able to read the passing lanes very well. Okay? So, ayan, ano? And, sa defense pa rin nila, no? Okay? Napakarami nating turnovers. Yan ang very glaring. Yan yung una-una ko nakita. Sabi ko, ang dami naman nating turnovers. 17. Okay? To 8 lang yata sa kanila, no? So, eto, no? Marami tayong offensive rebounds. Okay? Okay naman yung rebounding natin. Kaya lang nasasayang yung rebounds natin, mapa-defensive or offensive. Kasi bakit? Ang taas nung turnover natin. Nakakakuha nga tayo ng rebound, pero winawaldas o tinatapon naman natin madalas yung bola. So wala rin yung possession na yun. So nakuha mo yung rebound,
dumudulas naman sa kamay mo yung bola. Okay, counted kasi yun eh. Nakuha mo yung rebound. O, tapos, pagka nakuha mo na yung possession, nag-commit ka ng turnover, counted as turnover yun. Dumadami rebounds mo, pero dumadami rin yung turnovers mo. Bali, wala rin. Hindi ka rin nakaka-score. Mawawala rin sa iyo yung possession. Okay? So, ang offensive rebounds natin, sayang, 15 to 14. O, tingnan mo, close pa yung number. Pagka nagmataas ka pa ng turnover, talagang lalamang yung kalaban, ano? Second chance points, tingnan nyo. Mas naka-convert ang Chinese Taipei do sa 15 offensive rebounds sila, 22 to 16. O, yan. So, yung turnovers talaga ang pumatay sa atin dito. We were defended well. And surprisingly, kahit maganda, I have nothing against Justin Brownlee, ano? Maganda ang ginawa ni Justin Brownlee, 39 points. Kaya lang, surprisingly, if you're going to check the individual turnovers, siya yung pinakamarami, 5 turnovers. Followed by, I think, Chris Newsome with 3. No? Alright? So, nakabawi naman si JB, sa puntusan. Kaya lang may 5 turnovers siya. Siya yung pinakamarami, surprisingly. Okay? So, ayan. Yan ang mga factors na nakita natin kaya tayo siguro natalo pagdating dito sa Chinese Taipei. No? Medyo napaghandaan tayo, na-scoutan tayo. No? At sinamantala nila na wala tayong Kai Soto. Okay? Kasi meron tayong Kai Soto nung naglaban tayo no first time, ano? Ngayon, no second time, nagdagdag sila ng players, ng local players. Tapos, nagkataon naman na wala tayong Kai Soto. Ayan. Nagkapatong-patong na. Tapos, maganda pa yung depensa nila. So, ayan ang nangyari sa atin, mga kababayan. Meron tayong laro. Susunod, ano? February 23, Gilas Pilipinas versus New Zealand. Alas 10 po ng umaga yan. Bakit alas 10 po ng umaga? Kasi advance po ng 5 oras ang New Zealand sa atin. So, lumalabas yung mga alas 3 ng hapon sa kanila yon, no? So, alas 10 na umaga rito yan sa linggo, February 23, 2025. Abangan po natin. Ang basa ko dyan, medyo hindi naman tayo negative mag-isip, pero mahihirapan tayo. Sinasabi ko po sa inyo, mahihirapan tayo ng konti dyan. At kung medyo hindi pa mag-work ang ating opensa at depensa, sad to say, baka hindi tayo pala rin. Pero pasok na naman tayo, no? Pero mas maganda kasi kung papasok tayo sa FIBA Asia Cup on a winning note, diba? Kasi parang kung mananalo ang New Zealand, ano? 4-1 sila ngayon, ano? So 5-1 sila. Magiging 4-2 tayo, baba tayo sa second place, no? Dati nangunguna tayo tapos biglang baba, 2 sunod na talo. Okay? So maganda yung mananalo tayo kahit isa maipanalo natin yung New Zealand. Pero sinasabi ko sa inyo, it won't be a walk in the park. Hindi cherry picking ang magiging laro, ang magiging tema ng laro pagdating sa New Zealand. Home court pa sa Auckland, New Zealand. Ako po. Okay? So yan na po muna, hanggang dyan na po muna ang ating reaction at analysis dito sa nangyaring laro versus Chinese Taipei. Patuloy po ninyong tutukan ang ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Paki-like and follow na rin po ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.